Confession Room 977. Ngayong buwan ng selebrasyon para sa mga ina, maraming kwento ang maaari nating mapakinggan patungkol sa kagitingan at pagmamahal mula at para sa mga ilaw ng ating tahanan. Ngunit, isang kwento ng katapangan ang ating mapakikinggan sa edisyong ito ng ating programa. Ito ay natatanging kwento ng isang ina na maagamang sinubok ng panahon mula nang mabuntis. Ngayon ay lumalaban sa hamon ng buhay para alagaan, tustusan at makasama ang kanyang anak na ngayon nakikipagsapalaran sa malubhang karamdaman sa napakamurang edad. Ito ang kwento ng mga karanasan ni Jamela Bernabe, ang ina ni Cleo 1001 Bernabe Reolalas, 3 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Children's Medical Center, Quezon City, para sa kanyang medikasyon sa diagnosis niyang hydrocephalus thoracic meningocele. DJ Tala, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Jamela. Jam kung tatawagin. Taga Kahel de Quirino. Bata pa kami nang maging boyfriend ko si JP, taga Zamora, Cabarugis, Quirino. Nagkakilala kami noong high school. Ahead siya sa akin ng 3 taon, DJ. Pero kahit na mas bata ako, maaga kong napagtanto na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Dahil parehong nasa ibang bansa ang mga magulang, lolo at lola ko, madalas noon na mag-isa lang ako sa bahay, DJ. Doon ko mas lalong minahal si JP. Hatid sundo niya ako sa school. Sobra niya ako kung alagaan at pahalagahan. Higit sa lahat, pamilya na ang turing niya sa akin noon. Hindi lang naman siya ang tumuring sa akin yan, ngunit pati na rin ang mga magulang niya. Ang pagmamahal na iyon, DJ, ang naging dahilan kung bakit sa higit 2 taong relasyon namin ay nabuntis ako. Alam kong masyadong maaga dahil napakabata ko pa, pero dala na rin siguro ng kapusukan at katotohanang wala akong guardian ng mga panahong iyon. Kaya ako nagdalang tao. Nang dahil sa edad ko, itinago ko ang pagbubuntis ko, DJ. Natakot kasi ako sa magiging reaksyon ng mga tao sa akin, lalong-lalo na ng aking mga magulang. Nagawa ko itong ilihim sa loob ng 6 na buwan. Ang totoo pa nga niyan, nakapagmarcha pa ako sa graduation namin habang 5 buwan na akong buntis at walang nakaalam, liban na lang sa mga piling kaibigan ko. Dahil nga itinago ko ang sitwasyon ko noon, hindi ako nakakapagpa-check up dati, DJ. Wala akong alam sa kung paano nga ba dapat pangalagaan ang dinadala ko. Ito yung bagay na pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko. Mabuti na lang at may ibang taong nagsabi sa lola ko na buntis ako. Kaya nagkaroon na lang din ako ng lakas na loob na aminin din ito sa mga magulang namin ni JP. Noong panahong yan, DJ, nakauwi na kasi sila sa Pilipinas. Nang malaman nila ang sitwasyon ko, hindi naman sila nagalit, ngunit alam ko at naramdaman ko
ang pagkadismaya nila. Lalong-lalo na si Papa. Dumating din kami sa puntong hindi na kami gano'ng nag-uusap ng Papa ko. Nakipag-live-in ako kay JPDJ. Mula noong nalaman na ng lahat na buntis ako. Pero syempre, dahil sa responsibilidad na masukan si Joe or si JP sa iba't ibang courier services para paghandaan ang aking panganganak. Fast forward po, noong magpapa-check up lang sana ako for an ultrasound, nalaman naming paubos na pala ang tubig ko at mababa na rin ang heart rate ng anak ko. Kaya ako'y na-emergency CS para sa panganganak ko. Nang malaman ito ni Papa, doon niya na ulit ako kinausap. Pagkapanganak ko naman, DJ, akala ko okay na ang lahat. Natanggap na ng lahat ang mga maaga kong panganganak. Yon pala, may mas malaking pagsubok ang aming kaharapin. Hindi kasi nakita sa ultrasound ang maliit na bukol ng anak ko sa likod. Isang inborn na bukol na siya ngayong sumusubok sa katatagan namin. Ang bukol na iyon ang nagbibigay sa akin ng guilt kung bakit ko pa kasi itinago ang pagbubuntis ko dati. Confession Room 977. Confession Room 977. Ipinanganak ko si Cleo 1001 noong October 1, 2022 sa Quirino Province Medical Center, DJ. Una ring nakita ang bukol niya pagkapaligo sa kanya ng midwife on duty noon. Doon na rin kami sinabihan ni JP na pumunta sa malaking hospital para ipa-ultrasound si Cleo. Nang ma-ultrasound naman po siya, doon na namin napag-alaman ang tungkol sa kondisyon niyang thoracic meningocele. Ito na rin ang nag-udyok sa aming lumuwas sa Maynila noong 4 na buwan pa lamang siya upang makipagsapalaran sa kanyang gamutan. Nakitira po kami sa Montalban, Rizal, sa bahay ng ate ni JP para may mauwian kami sa tuwing check-up ni Cleo o di kaya'y may kailangang body examination. May una kaming pinuntang ospital pero na-cut offan kami, dala na rin ng hindi namin kabisado ang location nito, DJ. Kaya sumunod namin pinuntahan ang PCMC kung saan nakita namin ang neuro niyang nag-request ng MRI at cranial ultrasound. Okay naman, DJ, ang cranial niya. Pero sa MRI kami nahirapang maghanap. Kung saan-saan po kami napadpad pero wala kaming matyempuhan kaya nagpa-schedule na lang kami sa Nueva Vizcaya. Noong mga panahong ito, DJ, masigla pa ang anak ko. Nakakalakad at nakakalaro pa siya. Normal na bata at hindi delayed ang kanyang development. Yun nga lang, bigla kaming nanibago at naalarma nang magsimula na siyang mahirapan sa kanyang paglalakad. This time, 1 year and 4 months na siya at hanggang sa panahong iyan, wala pa rin siyang MRI dahil sa matagal naming paghihintay ng schedule mula sa iba't ibang hospital na nilapitan namin. Hanggang sa dumating ang panahong paggapang na lang ang gusto niyang gawin. Kung ano-ano na ring walker ang ginamit namin, DJ, pero pansin talaga namin ang imbalance niya.
Noong time na yan, physical therapist naman ang aming hinanap. Nag-request ito ng 2 schedule per week. At aaminin ko po, sobrang nahirapan kami noon dahil sa bigat ng gastusin dito. Sumabay na rin po ang pagka-stroke ng mama ni JP. Dala-dalawa ang aming naging pasyente. Dahilan upang matigil na rin po ng tuluyan ang pag-aaral ko. Hanggang sa binawian na rin ng buhay ang lola ni Cleo. Doon na rin po nagsimula ang pagkaayaw ni Cleo na maglakad on his own o kahit umupo man lang. Habang nakaburol ang aking biyanan, doon po namin napansin ang kanyang unti-unting paghina. Nagsimula nang mag-bloat ang tiyan niya. Wala nang kontrol sa pagkain na tila palagi siyang gutom. Though, may times din naman na may loss of appetite siya. Agad-agad kaming lumuwas pabalik ng syudad, DJ. Nakitira naman kami this time sa isa pang kamag-anak ng partner ko sa Marikina para mas malapit. Nang may x-ray naman po si Cleo para sa kanyang MRI, doon na sinabing may tuberculosis daw siya. Dahilan upang ma-admit siya sa ospital na yan. Isolated po noon ang anak ko for almost a month pero napag-alamang wala naman pala siyang TB. Di kalaunay, lumipat kami ng ospital, DJ, dahil sa spinal infection at urinary problem ni Cleo. Hanggang sa makauwi po kami pero hindi pa siya totally makalakad. Andun pa rin po yung urinary problem niya pero nag-start na po siya sa physical therapy niya. May mga improvement naman, DJ. Hanggang sa finally, noong December 2024, nakapag-MRI na rin siya. Noong una, ang sabi ng doktor, lumaki raw po ang bukol niya. Naulit po ang test na ito noong February 2025 sa Bayombong. Nakatatlong trials kami to be exact, pero nahirapan po ang baby ko na gawin yung test. Unsuccessful, kaya need ulit mag-request sa iba't ibang ospital ng MRI. Fast forward, DJ. Nag-start na po siya magkasakit noong April last year. Nagka-pneumonia at UTI hanggang sa hindi na okay sa kanya ang mga antibiotic na binibigay sa kanya ng PIDYA. Kaya nakapag-desisyon kaming ipakita siya sa ospital. Itinakbo namin siya sa emergency dahil sa paglaki ng tiyan niya. Constipated at dehydrated na rin. Paulit-ulit po ang fever niya at di raw nila alam kung saan nanggagaling ang sakit. Hanggang sa nakita po nila ang resulta ng MRI na nag-progress na ang bukol niya into tumor. Umakyat na rin po ito sa brain niya. Nakita ko kung paano nag-hallucinate si Cleo. Nag-seizure at madalas wala ng eye contact. Dahil may mga pagkakataong hindi namimit ng ospital ang needed medication ng anak ko, DJ, nagpalipat-lipat kami. Hanggang sa mapadpad kami sa Adventist. Kahit wala kaming pera, inilaban namin para sa buhay ni Cleo, DJ. Inasikaso siya ng neurosurgeon doon. Sobrang babait nila. At pinabalik din kami at ni-refer sa PCMC dahil sa pamamaga ng utak niya. Nagkaroon na rin po ng blindness ang anak ko. Kaya ginawa na ang una niyang surgery sa ulo kung saan naglagay po sila ng VP shunt. Laking pasasalamat po namin dahil kinaya ito ng anak namin. Nagpabalik-balik kami sa ospital at sa Montalban. Umuwi rin po kami ng Quirino Province, ngunit saglitan lang dahil nagka-pneumonia na naman siya. May UTI
at pagsusuka. Kasabay pa ng needed eye at neuro check-up niya. Samantalang, November naman po last year, sobrang tamlay po niya at nawalan ng pulso. Kaya agaran namin siyang itinakbo at ipina-admit sa ospital. Na-septic shock po siya hanggang sa nag-progress na raw pong tuluyan ang tumor niya sa likod. Nagkwadro paralysis na po siya at iniakyat sa Central Nervous System Ward. Nagka-aspiration, hiningal, hanggang sa nag-code blue po siya. Nakita ko, DJ, ang pagre-revive sa anak ko. Nakita ko ang pagbaba ng vitals niya. Bilang isang ina, ginusto ko na lang sana na ako na lang yung makaranas at mahirapan para hindi na si Cleo ang nakararamdam nun. Thanks God, nagising po ang anak ko, pero in-intubate siya. Pabalik-balik po na sanity infection ang tumatama sa kanya, kaya hindi siya inooperahan noon. Naalis naman po ang intubation niya noong February, pero binalik din kaagad dahil na-aspirate po siya at nag-code blue ulit, kaya kinailangan na namang i-revive ang anak ko. Sobrang naging pag-iyak ko noon, DJ, dahil pangalawang beses na po itong nangyari sa kanya. Hanggang sa nagtutulog-tulog po ulit siya. Nag-CT scan at nakitang kumalat sa brainstem po niya ang hindi ma-identify na kung ano. Mayroon din po yung isang buong araw, hindi po nagising si Cleo. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Dahil sinasabihan na akong kaunting panahon na lang ang natitira sa kanya. Hanggang sa bilang ina, kinausap ko siya na pwede na siyang magpahinga. Sinabihan ko ang anak ko na pumapayag na ako para makapagpahinga na rin siya at makapiling na niya ang lola niya. Pero DJ, bigla po siyang umiling. Doon po ako nagkaroon ng pag-asa. Ayaw pa kaming iwan ni Cleo at alam kong gusto pa niyang lumaban. Gusto pa po niya kaming makasama. Masakit, pero nalaman naming may nana po pala ang brain niya, kaya siya may infection. Nadaan naman po sa gamot, kaya nagising po ulit yung anak ko. Nagre-respond po siya sa tests, pero minimal movements pa lang po ang kaya niyang gawin sa mga kamay at paa niya. Ngunit, dahil naman sa hirap siyang gumalaw-galaw at nahirapan na silang tanggalin siya sa intubate at lagi po siyang nag-aspirate. Hirap na siyang huminga, mahirap man, nag-decide kami for tracheotomy, kung saan kinailangan siyang butasan sa leeg. Naawa ako sa pinagdaanan ng baby ko, pero after the operation, mas umaliwalas ang mukha ni Cleo, DJ. Masaya ako na kahit papaano lumalaban ang anak ko. Pero mas magiging masaya ang pagiging ina ko kung ipagkakaloob ng Panginoon na bigyan pa kami ng mas mahabang panahon upang makasama si Cleo. Para makabawi man lang sa guilt na naramdaman ko nang hindi ko siya maprotektahan nang ako'y buntis pa lamang. Confession Room 977. Confession Room 977.
Sa ngayon, DJ, operasyon na lang ng tumor niya ang hinihintay namin para matanggal na ito at malaman kung ano ang susunod na treatment na gagawin sa kanya. Sa hirap niyang huminga, naka-ventilator po siya. Pagkatapos po ng gagawing operasyon, malaki po ang tsansa na mag-ventilator na po siya ng matagal dahil magagalaw po ang nerves niya kung sakali. Bagamat libre ang hospital bills at pangangailangan niya sa ventilator, marami po siyang iba pang kailangan tulad ng gatas, diaper, at pang-araw-araw na gastos. Ito po yung nag-udyok sa amin na lumapit sa iba't ibang charity upang humingi ng tulong. Dahil na rin sa aming walang sawang pagdarasal, DJ, sa gabay din ng aming pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan, nakatatanggap kami ng mga biyaya mula sa mga may mabubuting puso na aming nakikilala. Ako lang po mag-isa dito sa ospital ang nagbabantay kay Cleo. Habang puspos naman po sa pagtatrabaho si JP sa pinapasukan niyang vape shop. Choice na naming hindi na magsama pa sa pag-aasikaso rito sa Quezon City dahil sa mahal ng pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa pagkain, DJ. Hindi naman po kami galing sa mayamang pamilya. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat namin dahil binibiyayaan kami ng iba't ibang mga katuwang na concerned sa sitwasyon ni Cleo. Mas lalo po kaming nabibigyan ng lakas upang magpatuloy sa paglaban sa pagsubok na ito. Sa mga nais pa pong makiisa sa pagpapahaba ng buhay ng aking anak, lalo po sana kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ngayong Mother's Day, DJ, naway maging inspirasyon ang kwento kong ito sa mga nanay na katulad ko. Magsilbi nawa ring paalala ito na ang pagiging ina ay nagsisimula sa unang araw ng pagbubuntis. Kaya marapat lamang na alagaan ang dinadala upang mas masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng magiging anak. Mahal na mahal ko si Cleo, DJ. At wala na akong ibang hinihiling pa sa araw-araw kundi ang magkaroon pa ng maraming Mother's Day celebration na kasama ko siya. Yung Cleo na malaya sa sakit at yung anak kong sana maging masigla na. Hanggang dito na lang po muna, DJ, ang aking sulat. Nagmamahal, Jamela, on behalf of JP, ang mga magulang ni Cleo 1001 Bernabe Regalalas. Lumalaban at nagpapatuloy. Confession Room 977.